maulang gabi sa inyong lahat at meron na ngang warning na meron daw palang bagyo na may experience kami dito, no? Taga Rizal po kami at eto nga ay ang lakas ng ulan sa kasalukuyan. At disclaimer lang no, this vlog is not intended to hate Batang Quiapo, but perhaps is parang ano to very alarming, no? Gusto ko lang siyang i-tackle kasi to raise awareness na din sa mga manunood, no, na medyo parang nagiging extremes yung mga nagaganap ngayon sa Batang Quiapo. Well, as an adult, okay lang naman yun. But syempre may mga batang mga nakakapanood, no? Parang meron kasi mga eksena doon na hindi dapat i-normalize. I have been a fan of Batang Quiapo since day one. So, since pilot episode nitong palabas na to ay nasubaybayan at napanood ko talaga. So alam na alam ko lahat ng mga pangyayari dito, no. Well, nag-hiatus ako for a while, no. Medyo tumigil ako sa pagpapanood dito dahil medyo mga eksena na parang kinainisan ko. Like, mas nagwawagi yung kasamaan and parang feeling ko yung mga ape ay lalo nagiging ape. Yung ganun ba? So parang for a while, like siguro mga 2 buwan hindi ako nanood ng Batang Quiapo. So anyways, no, dumako tayo dito sa parang bakit kaya ang mga nangyayari dito sa kababaihan dito ay puro almost the same, no? Ang ibig ko sabihin is yung panghahalay. Karamihan sa mga kababaihan na casts ng Batang Quiapo ay naranasan ito o inattempt silang ma-rape. So unahin na natin yung pinakamayores, no, si Marites, no? Kasi sa kanya lahat nagsimula lahat ng ito. So siya yung kauna-unahang biktima ng panghahalay, alam natin 'yan. At syempre hindi magkakaroon ng tanggol, no, kung hindi nangyari 'yon. So in short, si Tanggol ay bunga ng isang masamang nangyari. Ginanapan pa ni Miles Ocampo na talaga namang napakahusay ng kanyang pag-portray bilang batang Marites, no? Talagang touch na touch ako dito at yun na nga, doon nagsimula ang kanyang pagiging tanggol, no? Dahil nga sa panghahalay. So unang pilot episode pa lang may mga ganito ng eksena. Si Mokang ay nakaranas din ng mga ganito na mga eksena. Binalak halayin, no? Parang pinagplanuhan siyang halayin ng etong si JP na nung una ay crushy niya. Very coincidence na nung time na yun. Halain mo nga naman nakapunta si Tanggol dun sa school para sagipin siya. Wala na lang naisip niya na puntahan si Mokang, di ba? Syempre, knight in shining armor nga siya. So, ganun talaga yung magaganap. So, anyway, yun yung unang beses na may nagplanong halayin si Mokang. So, second time na meron nagtangkang manghali sa kanya is nung pumasok siya sa isang club bilang isang GRO dahil nga nung time na yun ay nangangailangan sila para matustusan niya yung pangangailangan ng kanyang ama sa ospital. Pinagsamantalahan siya ni Eric Fructuso, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero grabe, ang iksi ng role ni Eric Fructuso doon, no? Bigla na lang siyang lumitaw, bigla rin siyang nawala. Nang laban siya. At dahil nga sa kanyang panglalaban ay ayun, nakaalpas siya dun sa binalak sa kanya ni Eric Fructuso. Tapos nakakuha siya ng baril, naagaw niya yata. Tapos sinutukan niya si Eric, ganyan. Kailangan magtrabaho noon sa club si Mokang. Alam naman natin to sa mga taga-subaybay. Ay dahil etong si Marsing ay nakaratay sa ospital at comatose nung time na yon. Dahil nabunggo ni JP na classmate ni Mokang na nagtangkang manghalay sa kanya noon. No? Etong si Marsing, no? Tapos parang hinit and run nila, ganyan. So, hindi ko alam, no? Ano ba to? Direk Coco, mabibigyan pa ba ng hustisya ito? Kasi parang bigla na lang nawala ito si JP sa eksena, no? Anyway, hindi naman siya kailangan masyado. Ang sumunod na nangyari kay Mokang is yumaman nga siya dahil binenta niya ang kanyang sarili dito kay Albert. Di ba parang napaka-unfortunate kasi nagpakasal ka dun sa tao tapos hindi mo naman siya gusto out of kailangan mo lang talaga, ganyan. Pero she was learning to love him kasi mabait naman sa kanya si Ramon ng time na yun is. May time na naging abusive sa kanya itong si Ramon at this drove her para gustuhin makatakas with Tanggol. Sa kasamaang palad napuruhan siya. Sa ulo talaga siya tinamaan. Sa bagay kasi kung sa ibang part ng katawan siya tatamaan ng bala, hindi talaga siya mamamatay. Para isahan na lang. Kailangan niyang mamatay kasi kailangan na niyang umalis ng Batang Quiapo. So, susunod naman na
naging biktima dito is si Bubbles. So si Bubbles, alam naman natin na very unfortunate din yung buhay niya dahil nasa kulungan siya, assassin siya doon, tapos gustong-gusto niya din makalaya, 'di ba? Ito nga ay pinagnanasahan siya ni Vandolph ever since, tapos nagkaroon ng pagkakataon si Vandolph para makakuha ng tiyempo na silang dalawa lang at dun nga niya pinagplanuhan na halayin ito si Bubbles. So yun yung unang pagkakataon na na-experience to ni Bubbles, 'di ba? Pero eto na naman si Tanggol at sinave na naman siya, knight in shining armor na naman si Tanggol. And yung second naman na pangyayari ay yun na talaga yung hindi napigilan dahil talagang may nangyaring masama dito kay Bubbles. Yung unang beses kasi na tinangka siya ni Pablo ay hindi ito nagwagi, no? Pero sinaktan siya physically. Kung natatandaan nyo yun, di ba? Na ang arte-arte daw ni Bubbles na para tanggihan siya, ganyan. At ito nga ay para nagka-personala, no? Dala na rin ng galit ni Tanggol, para nagkasakitan sila nito nagkasakitan nga talaga sila ni Pablo. At bilang ganti, ito si Pablo ay kinidnap ito si Bubbles at ginahasa. Tuluyan talaga si Bubbles naghahasain ito ni Pablo. So, after nun, no, very unfortunate din talaga dahil nga ito si Bubbles ay bago mamatay, binugbog muna siya ni David. Very brutal din yung execution ng kanyang role. So, sumunod na natsugi dito ay si Camille. Si Camille, alam din natin kung bakit sila nag-end up ni David. It's because hinalay din siya ni David. Kasi nilasing siya, dinala siya sa motel, at ginalaw siya. 'Di ba? So, panggagahasa na rin yun. So, dito kay Camille, dito talaga ako na broken-hearted. Kasi I was waiting for a character development dito kay Camille. Sinutay siya nitong David na to na, ewan ko, alam mo parang feeling ko talaga is matagal pa talagang magiging masama to kasi as of now, siya talaga yung pinaka main villain. Kung napapansin nyo, siya talaga yung pinakakalaban at pinakakontrabida dito. Siya talaga yung pinaka-demonic and all. So, hindi totoo yung mga nababalita before na siya ay matsusugi na. Matagal pa tong karakter niya kasi mas lumalalim pa ang kanyang karakter at ito nga ay parang siya nagiging bida. Wawang kawawa, no? Kasi yung una, masaya siya, maayos yung buhay niya, kinuha siya ni David na alam naman natin, no, na pinilit siyang makuha talaga ni David. Ang bait ng role niya dito, 'di ba? Tsaka talagang nakakadurog ng puso yung parang, alam mo na namamaalam na siya noon kay Marites nung time na nag-usap sila. Tagal niyang buntis, daming nagtatanong kung kailan siya manganganak, daming naghihintay, 'di ba? Tapos biglang ganon. Siguro hindi na rin talaga madudugtungan yung role niya kasi wala na sigurong maisip na pandugtong. So yun nga, nangyari kay Camille at may abusive partner siya. Tapos, ni-rape din siya nung partner niya na tinanggap na lang niya. 'Di ba? So, yun yung ending, niloko pa siya. Tapos yung partner niya pang yun, ang sanhi kung bakit siya nawala ng anak, kung bakit siya nakunan at bakit siya natsugi. Dumako naman tayo dito kay Catherine na pinilit pakasalan nito ni David na Dibel. So, sa mga masusugid na nagsusubaybay dyan, saksihan natin na yung supposed to be honeymoon nila ay sapilitan na talagang may pangahalay na naman naganap, no? Dahil sinaktan na naman din ito ni David. 'Di ba? Yung tinulak niya ata or natulak niya ba? Or parang sinipa niya. Sinipa niya yung pinto, tapos dumugo yung ulo ni Catherine, tapos ayun na, doon na niya sinimulan yung kanyang maitim na balak. Si Catherine, Diyos ko, ang lampa ni Catherine, kakaloka, panay siya natutumba, nadadapa. Alam niyo yung ilang beses siya nadapa, hindi mo tuloy alam kung gusto din ba niya. However, itong kay Lena naman, baliktad ang nangyari. Si Lena ang nang-rape dito kay Rigor. Diba? Nilasing-lasing ni Lena, ito si Rigor. Tapos marami pa, no? Itong kay Tindeng, alam naman natin na si Tindeng ay marami din mga abusong naranasan sa lalaki, no? Hindi ko nga alam kung ito bang si Marites bunga din ba to ng rape. Pero may kinikwento siya na meron naman daw siya nakasama before, no? Yung ama yata yun
Marites pero hindi na siya nag-elaborate kung sino ito. Si Rigor, alam naman natin kung paano siya tratuhin. O, di ba si Amanda? O, anong naranasan ni Amanda doon kay Pacheco? Di ba? Alam naman natin na binugbog siya, binaril siya before, ginawa siyang ginawa siyang alalay. O, di ba ginawa siyang nakakulong lang siya doon kay Pacheco kung ano pag-utos, sinusunod lang niya, ganon. Diba, wala siya naging kalayaan dahil lang sa pananakot nito ni Pacheco. Yung kay Via Veloso, yung kapatid ni Lorna T, kung natatandaan nyo to, nakakaloka kasi isang araw lang yung niya, yung screen time niya. As in, isang araw lang, chinugi agad siya ni Pacheco. Di mo lang binigyan ng mahaba-habang airtime. Tapos ito si Katrina Paula, yung isa pang sexy star. Ang pangit din ng role niya doon kasi nagpabaya siya ng mga anak, yung dalawang anak na nakitira sa bahay nila Tanggol. No, yung dalawang batang lalaki at babae, siya yung nanay nun. Tapos, binububog sila nung kinakasama ni Katrina Paula. Tapos, pero maganda naman yung execution ng mga bata tsaka ni Katrina kasi na-realize niya na mas importante yung mga anak niya. Yung maganda-ganda lang siguro na role dito is yung kay Rosana, no? Kasi bago-bago pa lang. Hindi naman natin alam kung marirape din si Rosana dito. 'Di ba? Tapos itong kay Olga, kahit naman kontrabida to, no, grabe din yung mga nangyayari sa kanya. Namatayan siya ng 2 anak. Tapos kung paano siya tratuhin at kung paano siya bulyawan ng kanyang ama. Itong si Madonna, nakita natin na itong si Madonna lang ang nasaktan nung time na kumuha sila nung kinuha nila yung mga diamante. Si Madonna lang ang napuruhan, siya lang yung duguan doon. Now, bilang isang nanay na may mga anak na babae, tapos napapanood ko tong mga ganitong eksena, ang sakit-sakit. Kasi parang iniisip ko, I won't let those things happen to my daughters. Talagang I will protect them with my life, no? Kakaloka sobrang nakaka-raise awareness din siya, in fairness naman, no? Pero kasi medyo extremes lang kasi puro sa kababaihan nangyayari yung mga masasama.